magrereklamo, ay wala namang pagbabago. Ay, pare-pareho lang naman yan. Kung isipin mo na nga lang, no, kung marami mga Pilipino, ganyan ang attitude, paano natin mababago ang ating mga leaders pamahalaan? Paano tayo makakapili ng mas mahusay na mga leaders? Mas mahusay na presidente, mas mahusay na vice president, mas mahusay na mga senators na gagawa ng batas. Hindi ba? Ayun nga po. Yeah, tama sir. So, at sige. minsan po, kadalasan yung halimbawa, hindi tayo nakaboto, no? Tapos kagaya ng ganyan, may problema na naman at nagwewelga, kadalasan yung nagrereklamo yung hindi pa bumoto. Kaya nga, Yan ang nakakalungkot ko minsan. Kaya talaga minsan iniisip ko, ano ba naman to? Sa halip na magreklamo, bakit hindi kumilos? Maging parte ng solusyon, hindi parte ng problema. Dahil kasi kung panay reklamo, siyempre dadami ang dadami ang problema niya kung maraming mga hindi masaya, maraming nagrereklamo, pero hindi naman tumutulong sa ating bayan para ma-solve ang ating solusyon, hindi ba? Tama po sir, tama. Palagay mo kaya ay mahihikayat mo kaya mga kapitbahay mo, ibang mga kaibigan mo na sana sila ay mag-register at bumoto. Dahil kasi siyempre, kung boboto naman, palagay na, kung mga 1 oras lang naman, pwede namang makuha yan. Dahil ang pagboto naman next year, I think Filipinos here in Hong Kong, can start casting their votes in April next year. So, hindi naman 1 araw lang tayong boboto next year. Kaya kung tutuusin, meron naman tayong mahabang oras natin para bumoto ahead of the day of the elections. Tama po, sir. Sa tingin mo, isang panghuling tanong ko na nga lang sa'yo. Sa mga presidente ngayon, 4 na ngayon, no? Medyo, ikaw ay taga Baguio, no? Yes, sir. Yes, sino kaya ang manok mo kaya? Sino napipisil mong manok? Sa 4 na, parang pang-4, palagay ko si Duterte, palagay ko medyo papasok na rin para kumandidato, di ba? Tingin mo? Sabi nga po nila, sana nga po kasi medyo alanganin, pero sabi po nga nila, pwede pa. Oo. So, kung isa man siya sa magiging kandidato, ay malamang baka siya na rin ang aking iboboto. Kahit na hindi ako taga Davao or taga Baguio ako, ay nakikita po natin ang kanyang tinatawag na performance, no? Okay. Isa nga po ang daan sa pagprogreso ng bansa ay kagaya nung dito sa Hong Kong na meron tayong disiplina. Oo, tama. At yun po ang aking nakikita na meron po kay Mayor Duterte, no? Oo. So, yun siguro ang magiging manok natin. Wow. Sa Vice President naman, kung sakaling pumasok din pagka-Vice President si Senator Bongbong Marcos, siya rin kaya iboboto mo dahil kasi siya ay taga Ilocos Region? Ay, pwede. Pwede yan, sir. Pwede. Isa rin po siya sa ating hinahangaan at magandang gawain sa kanyang termino, no, bilang senator. Yeah. Kasi mahusay ang kanyang ang pagdadala niya itong sa Bangsamoro basic law. Kaya medyo marami rin humanga sa kanya at kaya siguro siya nabuhayin din ng loob para ito nga medyo mag-ambisyon na tumako bilang Vice President o kaya President ng bansa. Ayun. Tama, sir. So maraming salamat, Jojo. At siguro asahan namin na ito nga, kung every Sunday, kung meron kang oras, ito, makapanayam ka namin sa telepono. At ito nga, medyo makapagchika tayo kung ano nangyari sa paligid. Tapos kung ano yung mga opinion mo tungkol sa mga Asian, mga OFW. At siyempre, mga nangyari sa Pilipinas. So maraming salamat ulit, Jojo. Okay, sir. Salamat. Okay. So, yan po si Jojo de Guzman, ang ating bagong correspondent na Pinoy Life na palagay ko halos every Sunday makakapanayam natin para makapag-report kung ano nangyayari sa paligid. So, bago tayo magpatuloy, ay ito po ang